everyone! Welcome to Marvin Cooking Life Style. Ito naman po ang inyong kusinera. Magluluto tayo ng masagana at masustansyang pagkain Pilipino. Dahil marami tayong gulay, yan, magluluto na naman ang inyong lingkod ng pagkain ng mga ating kabayan. Ito atin ang balatan, tulong-tulong sila kasi gusto daw nilang kumain, kaya sabi ko, sige kayo ang magbalat at maghiwa at ako ang magluluto. Ang isa is naghimay ng sitaw, ang isa nagbalat naman ng kalabasa. Ayan, kailangan tulong-tulong para makakain tayo ng masustansya at masarap na pagkain. Ang kalabasa nila dito is ganito ang itsura niya, maliliit. May malaki din na kalabasa na ganyan, matigas ito klase ng kalabasa. Ayan, pero fresh from the farm yan, galing sa butihing Sheka Makarwem. Ayan, palagi nila kami ditong binibigyan ng gulay, kaya sagana talaga tayo sa mga masustansyang pagkain. Sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa ating mga newly uploaded recipe and video. Ayan, dito kasi pag sa Middle East tayo, kailangan diskarte para magkaroon tayo ng masarap na pagkain. Ayan, pagkatapos nating nabalatan, hiwain natin, malalaki lang ang paghiwa. Ayan. Ayan, ang ating paghiwa. Tapos tanggalin lang natin yung kanyang buto. Kung may buto siya sa gitna. Ayan, ganyan. Tanggalin lang natin. Kasi ibang klase itong kalabasa na ito. Yung medyo matigas talaga yan siya. Tapos yung buto niya is maliliit. Yan, tanggalin lang natin siya ganyan. Sabi ko sila ang magbalat at saka maghimay ng sitaw. Ako naman ang maghihiwa ng ibang sangkap. Dahil gusto ko malalaki ang pagkahiwa dahil ma-feel natin ang pagkain ng mga gulay. Tapos natin hiwain ng mga gulay. Maghiwa naman tayo ng onion or sibuyas. Ayan, hiwain lang natin ng pahaba-haba. Depende sa inyo kung gusto nyo yung mga square. Ako gusto ko dito kasi pag kinain natin ang gulay is mapipil din natin yung taste ng onion, ang lasa niya. After natin ng onion, ito naman ang ating kamatis. Mamula-mula pa at preskong-presko. Ayan. Once again, sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa ating mga newly uploaded recipes. Ayan mga ka-OFW, pagkatapos nating hiwain ang ating kamatis, punta naman tayong umpisang magluto. Ayan, dito sa ating kawali, maglagay lang tayo ng konting mantika. At isunod natin ang ating ginayat na onion. By the way, hindi na napakita ang paggayat ng ating garlic dahil may naka-ready na tayong garlic. Ayan, isutay lang natin hanggang mag-translucent at lalabas yung kanyang aromatic smell at flavor ng ating onion and garlic. Ito ang nagpapasarap sa ating mga dishes. Ayan, pag nag-translucent na ang ating onion, isunod nating ilagay ang ating mula-mulang kamatis. Ayan. Ayan, at ilang din gisa-gisahin hanggang medyo lumambot ang ating kamatis na mamula-mula. Ayan, mekos-mekos lang. Then, maglagay tayo ng sili na berde.
Ang sili is optional lang yan, pero mas masarap kasi pag maanghang ang ating mga ulam. Sa hindi mahilig maanghang, pwede ding tanggalin. Then, maglagay tayo ng hibi. 1 cup na hibi itong nilagay ko. Ay, hindi pala hibi. Ang ating dilis. Then, maglagay tayo ng salt and pepper to taste. Maglagay tayo ng MSG is optional lang po yan. Kung hindi kayo mahilig maglagay niyan, pwede kayong gumamit ng magic sa Pilipinas. Alam nyo na yun kung ano yung magic sa Pilipinas. Ayan. Atin lang halo-haluin. Then maglagay tayo ng Maggi cubes or Knorr cubes. Kung anong available, chicken cubes ang ginamit natin dito. Dahil bawal dito ang oink. Yan. Atin lang halo-haluin. Pagkatapos ng halo-haluin yan, atin namang isunod ang iba pa nating mga sangkap. Ayan, isunod natin ang ating fresh na sitaw. Then, atin lang halo-haluin. Isunod din natin dyan ang ating kalabasa dahil pwede yan silang sabay iluto para hindi mag-overcook ang ating mga gulay. Ayan, ang lalaki ng hiwa ng inyong kusinera dahil gusto natin is talagang namnaman ang sarap ng preskong gulay. Ayan, unlimited yung gulay natin. Then may natira tayong kangkong na kunti para hindi siya mabulok at masayang. At akin na rin inihalo dito para medyo may dahon-dahon naman ang ating gulay. Yan, halo-haloin lang natin. Ayan, isimmer lang muna natin ng ilang minutes hanggang mag-sisling, magkulo-kulo lang ang ating gulay or ang ating sitaw at kalabasa. At sa puntong ito na yung ating tirang-tirang kangkong para hindi masayang. Atin na siyang ilagay sa ating nilulutong gulay. Ang kangkong is kailangan talaga yang linisin at ibabad sa asin or sa suka para matanggal yung kanyang mga insekto na dumidikit sa mga tangkay. Kailangan malinis kasi pag sa Pilipinas, di ba, may linta or kung anong mga uod-uod, kaya kailangan talaga ingat tayo sa pagluto ng kangkong. Then atin lang siyang halo-haluin. Then atin lang yan siyang isimmer ng mga few minutes lang yan. Ayan, tignan nyo ang ating gulay. Ang sarap-sarap ng ating gulay, fresh na fresh. Manamis-namis itong ating kalabasa dahil talagang fresh siya. Ayan, sa puntong ito, ilagay naman natin ang ating coconut milk or gata. Ang ginamit natin is sa can lang kasi wala kami ditong fresh. Pag sa Pinas, masarap kasi fresh na fresh ang ating niyog. Ayan. Then, atin lang siyang isimmer ng mga at least 2 minutes hanggang kumulo lang yung gata. Then, pwede na natin yan siyang iserve kasi pangit naman kung overcook yung ating gata. Hindi na natin malasahan ang linamnam ng ating Pilipinong pagkain. Ayan, atin lang yan siyang halo-haluin. Medyo halo-haluin lang ng konti.
Again, sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para ma-notify kayo lagi sa ating mga newly uploaded recipe and video. Ayan, tignan nyo ang lalaki. O, ayan, malambot na ang ating kalabasa. Ang ating sitaw is okay na yan siya para medyo crispy-crispy ng pagkain natin. Tapos, ang ating kangkong is luto na rin. Yan, natin lang siyang ganyan, simmer-simmer. Ayan, sa puntong ito, luto na ang ating gulay. Pwede na nating iserve. Hanggang sa muli, bon appetit. Maraming salamat. See you on to my next video. Bye-bye. Thanks for watching.